2026. Kag ang aton subong bisita, importante ini nga tawo. Kay bangod aton talakayon ang parte sa aton rice industry sa bilog nga Western Visayas. Aton siya pamakuton kung pila na subong ang presyo sa bugas. Kag kamusta ang supply sa bugas sa sinyong natubang naton subong nga present crisis sa gira sa Amerika kag Iran. Ang aton bisita amo si Mr. LD Delorfino, ang presidente sa Iloilo Grains Business Association. At the same time, ang presidente man sa Iloilo Rice Miller Association. Kag ini siya isa man ka mataas na opisyal sa Knight of Columbus diri sa probinsya sa Iloilo. But before that, iatag tanay aton mikropono sa aton host, Mr. Peter Emilia. Attorney Francis, ang sinambal ni Francis sa atong bisita, ang kung gano'n na taon yung isa sa Knight of Columbus. Si Francis Columbus Binay. Okay? Okay, no Peter. Good morning sa atong bisita, Mr. LD Delorpino. Ang atong doon na pamangkot, kamusta ang presyo sa bugas subong sa tion sa crisis nga ginatubang sa Pilipinas kag bilog nga kalibutan? Sir? Good morning, Francis. No, Peter. Sa mga followers ng Kapi Agisyo, no? Kag sa akong mga grupo sa Iloilo Rice Millers Association, sa IGBA, Iloilo Grains Business Association, kag sa Knight of Columbus. Good morning. With regard sa presyo sa bugas, no? This time, medyo kung baga daw kasunod sa presyo sa kurudo. Before last 2 weeks ago, nag-jack up ang presyo sa bugas. Almost mga 2,008 ang local, 3,000 ang imported rice, no? That is in the market. But this present, doon nag-iak ang atong presyo because of the lower of the price of oil. Kung maganda nagsunod man siya, no? Subong na medyo neutral kita subong sa presyo na nagandlagan, sa subong nagandlagan, current is mga sa local is 50 pesos per kilo, sa imported mga 58 something ang muna ang current na ito subong. Buti nga nun, Mr. Delormino, ang presyo sa bugas, the presyo man sa oil, up and down, kataas, kapanubo, gataas. Yes, so, among hinangagon ng tawon mo, ang mga consumer, daw ka-panic. Ka-panic buying, sanda. Nga kung magsaltagan yung presyo sa kurudo, ang mga consumer, kaya waos mga makabakal bukas, no? But this time daw nakita ko, sa amon nga monitor, ang mga imported rice, mga medyo sophisticated kita, kagang local, kung ako magalantaw daw, medyo bastante man, galing ginapigaran lang na sa mga farmers, traders, nga may mga sufficient supply si kita, nga makasustain hasta mag-harvest. Okay, ang Iloilo Grains Business Association, sa pagkamuno ni Mr. LD Delorpino, kagang imo Vice President, no? Si Ma'am Ninin Di Vicente, upod mo na si Mayor Ray Grabato, si Andre Pinuela, si Rene Grabato, with coordination sa Department of Agriculture. Nagatingwa ikaw mo nga ining aton presyo sa bugas, win-win solution lang. Hindi maperde ang gobyerno, hindi maperde ang pumuluyo, hindi man maperde ang negosyante sa bugas. Sining crisis yung ginatusok atong pagsumo. Anong ginahimok nyo, sini Mr. Delorpino? Ang amon niya nga niya negosyante, mga traders, no?
nagadipinsa na kami kaamon nga mga stocks. Kaya kung the more you have more stocks, kung nali mag-drop ang presyo, masakit pa sa mga traders nga ibaligya ang bugas sa barato. That's why nga hindi kita nakapadali-dali nga mag-drop ang presyo because of our stocks nga nabaka namon nga mahal. But this present, no, subong na video nag-alarming kami sa amon nga mga current price na daw gin-drop ginamon ang amon nga presyo kay tungod siyang kami nga mga imported rice. Okay, before nato yata ang mikropono kay Mr. Peter Mini Amos. Good morning kay Uswag Ilonggo Partenes, Congressman Jojo Ang. Nakahapon, may isa naman sa kadako nga proyekto nga groundbreaking dira sa Kalibo, Aklan. Kagintamungan ni Mayor Sokro, former Congressman Ted Arisco dira sa Kalibo, Aklan. So congratulations, Uswag Ilonggo Partenes, Congressman Jojo Ang, nga it's another flagship project naman nga ginbutang niya dira sa Kalibo, Aklan kapon. No, Peter? Ang presyo sa bukas na ito, nakabalansi tungod sa may importation pa subong, no? Pero problema na ito, wala sa mga ang cap lang na tawag na ito na may limit. Price cap na ceiling. Dapat sini, okay, dapat laga, nabigyan mo 1 month mga imported rice dealers. Pero after 1 month, isundo ta ng price cap na ginasag sa gobyerno. Di wala programa ng mayo. Muna nga, hindi kita kasiguro. Kaya mga farmers naman, hindi mo takasali kapusar mo kaysa por lang wala siya. Pero kaya printed o penda. Pero isa, hindi ko kung baliga kasi yun, tama ka barato. Pero kung madula naman ko ng mga importation, sobra naman kamalan ninyo mga presyohan ay kung saan nag-umpok mo ng mga traders, no? Muna isa na kung nakita na ako pamukot rin. Kaya kaupo doon sa presyo sa ang presyo sa bukas, paano magluga yung lira. Kaya natong matigan kay sagwa, ka-text din sa akin, pamukot kung dapat pala sila magprepara sa balay nila, mga sinako kay maglawit din, basta magtaas kita ng presyo sa bukas. Hindi talay makasabat sila, siguro makasabat si Mr. Dolor Pino, kung ano ka damang bukas, makasuportar rin niya sa asta mag-harvest. Kaya kung hindi, at sigurado, git na matibuo ka niya. Ano sa pagtanaw mo, Sir LD, malapot tayo sa harvestan mo itong pundo? With regard sa status ng aton nga mga supply, no? Ang aton supply, medyo sa subong, medyo sa obserbasyon ko no, at present, medyo sufficient kita, no? Kay San Otto last 2 weeks ago, doon nag-panic malang tong mga traders kag ang mga consumer. Kaya gina-hold man sa mga farmers. Amo na ang problema, dapat ang mga farmers magkooperar man bala sa mga traders. Kung nakaginansya, dumalang kamo, hindi naman pagpabudlayan ang traders. Di karon ko magsinuplado, karon ang traders, karon ko nabudlayan mga mo. Nagkipintik lang, no? Ako dan sa on-air ni nga mga komentasyon, ha? Gusto ko yung prangka, no? Kaya kami kabakal kami legal, kagkas, ang amon bakal. Ito ay malisya kururan nga ni mo na take advantage ang traders. Gani sa subong ako nakita nga daw hindi man kita alarming nga ma-short kita because of imported rice kag ang mga stock sa mga pamalay ka mga farmers do ara pa man. May na, no? Hindi ba lang ito na maka-sustainer atong supply sa bukas. Ang pamangkot diri ang pagtaas ito ng gabari ang presyo. Go po sa ang Bali Francisco na, go po sa kaya ikan, hotel nito malalagay piniskurong girang. Kaya nga, kada patlawang negosasyon, wala siya may nag-appear sa Tagairan. Kabalo ka gina. Asa matutod lang ang presidente. Civilian government sa Iran, may kapansyon. Ang ilang presidente, gina-house arrest. Ang nga. Nang sa foreign minister, house arrest, ang deputy, pag-house arrest nila, hindi ko mapatawad ang negosasyon ng Amerika.
Di ko laban si Matubang ito kahit yung mga leader tanan sa mga revolutionary government. Nagkalamatay na to, pinamatay na to sa mga musad. Amo na nag-aalawig ang pan. Gusto sa nga Islamic Revolutionary Guard, gira na lang. May sa may mo, naipit sila sa mga. Ilang pinagay, kaya gusto sa Amerika, ang gira hindi nga military. Economic na gusto sa Amerika. Ginpungga na, silang ang Hormuz Strait, wala sa mga sulod na sa makagwa. Ano ang mga ginambalang, anong magkadamo sa oil sa Iran, sinong mapakal, kag sinong inabilidyan. Kaya karoon ko maglawi din di na nakita mamakot. Kung pagtaas ang bugas, siguro, hindi man din na gulpi, no? Casual. Yes, sabton ko rin pamangkot mo nung Peter, no? Sa akong obserbasyon, no, kay sa totoo lang, almost mga negosyante kag mga rice mill daw medyo familiar ka na ako. Antes na magsaka ang presyo sa bugas, ginistoryahan mo na mo ang mga grupo, no? Why magami kita pagkamagit kung bala namon nga makaginansya naman kami. Ang amon lang tanang to maintain ka aton nga trend ka aton nga rice market, no, hindi man matamaan ng consumer, hindi man matamaan ng farmers. Ang aton nga mabawin mo yung solusyon ba lang, mabalanse lang. Hindi man ng isang batik advantage. Di lang tawa kung pagsaka ka kurudo. Baklon ko para kitawag 30, hindi kunting 32. Tika rin yung drop ang presyo. Ngayon sa kariyo nga baklon sa 30. Ano pa bakal ko 30 kaya ang bugas ng dugo na sang almost 100, 200 pesos per 50 kilos. That's why hindi kami kataogit nga ni mo mamintain ginamo ng inyo nga ginadiman. Pero ang akon dyan tanang, kung pwede mag-coopera man ang farmers, kung praskara sa presyo nga, kung ako na maglantaw gani, sa dry gani, sa 25, godro ka mo karan, sa fresh 20, ano pa inyo bangita, ikaw ko pabudlayan, no? Inyo kami nga traders, na nginta mo kami way, na masurvive mo naman ang amon nga income. Kaya mo ginagila matabo, no? Kung ikaw negosyante, mabakal ka pundo nga bugas na mo. Kaya bin para may supply ka nga para bastante. Pero pag nabos ang krudo, kaya gulpe lang kung ma-open ang Strait Hormuz, hindi mo balaan mo. Tapos dito ka nagidikta. Pag nabuo dito sa well, ang nabuo ang presyo, pero di ka karoon ng negosyante. Ako, kapilihan mo, amo na wala ka siguruhan sa buong ang negosyo sa bukas. Ang Francis, Mr. De Rufino, we have enough supply of rice sa bilong Panay Island, especially Iloilo, despite of the Iran and America war, and also sining ginatubang nato nga El Nino, kaining tag-ininit naman. Yes, so susubong no, hindi pa man ma-estimate kita ang trend, no, ka supply kung maabot kita sa harvest time, kaya pagkatupa ang ulan, no? But kung ako mag-analyze lang, ang government hindi man magpabaya sang aton nga mga kinanglanon nga rice needs, no? Kay nalantaw man nila nang dapat hindi kita mawadaan, kay kung mawadaan kita, problema man sa gobyerno. Kag may ara pa man kita nga mga buffer, no, nga luwas sa imported. May mga in-realize pa mga kita dyan para sa calamity kag sa 20 pesos program ka government. Di masag magaling na gani kami this week, no, kay para nga ma-prepare rin na nga mga stock. Okay, ang inyo pala grupo, ining Iloilo Grains Business Association, sa pagpamuno nyo ni Ma'am Nini De Vicente, with coordination sa Department of Agriculture, may plano nga liwat mo na, makatno ka mo sa mga merkado. Kag nataon nyo ang mga presyo sa bukas, kag importante may rice price tag gida ang manubaligya sa bugas sa ato na mga merkado publiko diri sa syudad sa Iloilo. Pero sa ginimo nyo na sa una, na nakaupod ko, nakaupod nyo ang DE, inspection, kag ginasitanin nyo kung ang manubaligya sa bugas
ang iyaya presyo daw wala kasunod sa inyo rate sa bugas sa mga merkado publiko. Ina kung may price cap, no? Kung may price cap, dapat i-monitor na sang DA with the coordination ka mga rice traders, no, rice retailers sa asosasyon para nga ma-implement ina nga mga programa ka gobyerno na ma-maintain ang operation sa price control. Kani depende na sa government kung i-strictohon nila kag i-suportahan nila ang pag-isaka sa bugas. Kasi matutuon lang kung magkanya-kanya kita hindi normal ang lagan sa aton nga ekonomiya. Okay, before kamiyota kinatang subong, si Atty. Didoy Duspan, ang Regional Director sa Land Transportation Office, LTO Region 6. Good morning, Kate. Kay Director Didoy Duspan. And also, si LTO Negros Island Region RD. At the same time, Assistant Regional Director sa LTO Region 6, Jit Kunlo. Good morning, man. Kay Barangay Kapitan, James Kunlo. Good morning, Gate. Nagkataon subong, si Negros Island Region, DPWS Assistant Regional Director, Rodney Costilo. Kag iya mataong asawa, Ma'am Mati Costilo sa Office of Building Official sa aton Iloilo City Hall. Kag also, kay Mayor Stephen Palmaris dira sa Siyudad San Pasig. Good morning, man. Kag sa aton mga pinaga nga viewers di sa Kapit at Issue TV program. Ang presyo sa bukas na nag-abari ito, may mga importation kita. Ang importation na sa dina-monitor ni Sir Biro, may limit ba ni Mr. Lolopino? Kasi nabalaan ko daw may mga price cap din sila gani mo. Galing kay Tiway ko malo kung sa ano nila ni gina-implement. Kay kung mamati ikaw sa mga isyo at sa mga radyo, may price cap sila, no? Tapos hindi man na fix ang ilang cap kay kung minsan isa nagasaka ang ilang purchase ang imported. Tido isa ilis naman sila sa price cap nila. Pero galing nga kung tani i-monitor gid kag i-subaybayan gid ang price cap sa atong gobyerno. Dami man na tayo ang question mo, i-monitor. Subaybayan. Yan ang nagpanguna man ako sa importation, nag-gobyerno man eh. Dami ang bibuhayan. Kaya walang problema natin. Subo kaya mga isda din. Pero mga kapang nakop sa mga kantawag natin, mga madali lang naman dula ng mga klase sa sapat. Kaya na makita, pag-is ka buhayan sa mo. Parang nga sa gobyerno nagplungkok. Kaya mo na masubo dra. Pero mambal kita, dapat monitor nila. Kung may limit pa rin, kaya pabayaan mo lang ha. Kung sulbrang may porte dire, mga kamungat na kalulukoy. Ang dapat na may price, sa price cap, may penalty. May ito na penal sanction. Kaya kung wala penalty na, wala na, pero lang takpon mo lang ka. Sige, tapos kung napikita at tawagin ako, pero may talikod mo ay naman. Ano ba mga kulikabi, mga butong? Anong bagay mo sa mga importers? Kung sa tawag pa lang importation, di free market man ano, may papili sila, makapa-import sila. May ang presyo sa Vietnam, isa nagkaka man naganubo, no? Di makontrol man nila na tapos damo pala kung baga magambang government nga. Dugangan ang production, ang supply. Kontrolon ang supply, mga muna bla. Di subong tungod daw ma-share ang local, ang ginimo ka government, dugangan ang allocation, no? For every region. Daw mo nang ginimo nga naging-control. Galing kayo nagsamok dyan ang kurudo, ang mo daw nag-abnormal kumalagan ka price, presyo ng bugat. Kabudlay yan. Kabudlay ko na ako may lantaw. Ipasya, ipadulong El Niño kita. Puro dry ang mga kumahanda. Wala pala tendency ka ma-short ang production natin sa mga tubig. Di kung sa production, ginapiparara ka tao nga may bastante kita nga supply, no?
mabalaan na kung madelay pa ilang aton nga pag-abot sa ulan ba lang nga hindi ta mag-El Nino nga maglawi. Hindi kita control man ka gobyerno kung daw sa anong atol kinanglanon nga supply nga i-prepare para sa mabdan kita ka first cropping. So, sabi ko, lahat naman nila pa yun, no? Halimbawa, hindi kita magka-first cropping, wala. Katungod sa malawig ang ninyo. May posibilidad na matabong magsunod pa rin sa masunod na cropping, wala pa din. May posibilidad na matabong ang persona nga nagkatinalaga ng tao magpila sa RCA o sa NFA para makabaka ng bugas. May posibilidad na mataboy na kung magsigira pa rin. Kung ako mang lanto daw, hindi mangguro kay nakita naman ang budigas ang NFA daw bastante pa man mo. Plus ka imported rice, no? Plus ka ato production. Susunod ko sa 5 ka bulan, hindi pa man tago-romano. Kung ako maglanpa, kung ako mag-analyze lang. Kaysa magarpa gatek sa atong na pila nakadlaw, nga kung piling kung mga pundos kabugas sa balay nila, ang pamilya nila, ay di, kamanang kalakabok, tingin batian ninyo ang bal Mr. Tolortino, nga hindi, sa sunod sa 5 ka bulan, wala pa man kumukulba. No? Kaya daw mo, hindi pa man madula ang production sa atong bugas. Ang supply galit. Francis. Well, ang NFA ni, ang meaning yan, di na ni National Food Authority, No Food Authority. Muna na ganda, wala mang nabulit sa ato mga mga dosta mo lang sila sa publicity in NFA. Ang pamangkot na ito, Mr. De Lorbino, sa sining crisis yung hinatubang na ito. Nabigay sa ato na rice industry, labuton ang El Nino, nadalasa ang presyo sa bugas. Sininggira sa Amerika kag Iran. Ano ba ang nagunit siyang gobyerno sa inyo through Department of Agriculture kag National Food Authority sa mga mangunguma? At kung ako magkalantaw ang problema, ara masuportado man kag gobyerno ang mga consumer, no, ang mga indigent. Ara man kadugang magani yung mga programa na may 20 pesos nga bugas sila. Pero tawag mo lang hindi man sufficient ang ginasuknatag nila, ginapangita na sa mga konsumidores. Sila pati nila, ni-activate nila ng mga outlet nila para nga at the same time, hindi mag-panic ang mga consumer. Kaya hindi man magsasalta ang pisyo ka bugas. Kaya ang mga farmer take advantage man. Hindi na magreklamo daw kung regalo sa niliping bukas. Pero subong, no? Kaprovide natin sila bukas libre. Pero kung niliping siguro, daw magreklamo subong. Depende, hindi tao siguro kung hindi lang guro mabaho, kung daw makaon man lang guro, sacrifice naman lang sanda. Iti no choice. Ay amo na ang imong linya sa pangabuhi. Francis, tuloy ka gutok, please ako ng mga lang taon. Naon na ni Tamyaw, no? Ano man, damo mga viewers na ton, nila tawag subong sa aton na gina-consider nga Iloilo Rice Star, Mr. L.D. Villarpino. Good morning, kag happy viewing, kag good health lang. Dira kay Ma'am Florence Quirol sa Toronto, Canada. Ma'am, God bless and good health kid sa imo dira sa Toronto, Canada. Salamat sa stars yan eh. Oh, thank you very much. Ginatamayo taman si Mayor Raisa Triñas. Ginatamayo subong, Mayor Raisa Triñas. At also, bigutan ni no Peter, amoy na palapitan kung anong problema sa mga kabarangay. Dili sa siyudad sa Iloilo, si Mr. Fernando Jose Muit Rico. Good morning, Gabe. Wala discharge ba ng ginatagya? Kay Robin Panis Jr., good morning. Kay Romel Tan, good morning man. Kay Maya Emilia, Setya Mariano, Rodolfo Emilia, Richie Martirio, Mark Reyes, si Adrian Armigos, si Vincent Bursayo, si Jordan Canto, si Robert Bandit, and also good morning man sa Tayniyan sa Hotel de Rio, si Don Alfonso Tan, kaupunso mo si Jan Sapio na kapangapi sa
coffee shop sa Hotel de Rio di sa siyudad sa Iloilo. Also to Great Irania, to San Gardanina King, as what you know, Nestor Villabumisa, John Nestor. Kag kay Mayor Lim sa Kaluya at Ike. Mayor, good morning guys. Kag ang inyo batong Tatusan Festival dogin cancel mo due of the present crisis mo nga natubang sa bilog nga kalibutan. So, Mayor Lim sa Kaluya at Ike, good morning man. Kag kay Mr. Mark Nuneza, good morning man. Robertier Velasco Catalan Jr., thank you for watching us. Namok pa. Kasi na lang pala, okay na. Ikaw nung pamangkod na. Okay, ang Party Bugas, abi tapuson ta na ini, no? Kaya-explain naman ni Mr. De Rufino. Ang ato naman, gusto tutingon siya. Kay, ang iya bala ginatawag nga moral obligation kag social activities. Hindi na siya batong negosyante sa bugas dira sa Banwa sa Digli, kundi mabinuligo ni siya dahil siya sa mga social charity works bilang opisyal sa Knight of Columbus. Di ba, alam nyo naman ang Knight of Columbus? Batong ini, organisasyon nga nagabulit sa simbahan para ipataguyod ang atong mga social responsibility, ang atong moral obligation sa atong kabanwanan din. Kamusta na ang Knight of Columbus sa idanon sa imong pagpamuno sa bilog na probinsya sa Iloilo, Mr. De Rufino? Yes, Francis. With regard sa Knight of Columbus, may tinamit lamang nights, no? Sa totoo lang ako damo akong activities, no? Damo akong mga programa nga pabor sa mga tao, especially sa mga feeding program. May mga feeding program ako. Kang last month kanina kapakarira ako kabayo, horse racing competition sa Ringli. Ang tao nag-enjoy it, no? With the effort of our parish priest, Francis Nicolosura, at sa ako nga leadership, with the support, with the cooperation, and the effort ka ako nga mga grupo, membro sa Knight of Columbus. Kabalo na ito na isa naman ining pagpakarira mo sa kabayo, kundi ang inyo ginbulig sa simbahan, ining Knight of Columbus, to educate sa atong tao ng inyong background na stop abortion. So, kamusta rin nga programa? Siyempre, laka na mga balita nga nabatyan ito nga may abortion diri sa Iloilo. Of course, napasalaman natin ang Knight of Columbus sa pagpuno ni Mr. De Rufino nga kung wala maging madulog, nandiyan sila ang abortion diri sa probinsya sa Iloilo. Ano ka pa magkotsin mo na Columbus of the night? Oo. Umaampan mo ni Mr. De Rufino. Ang amo niya kampanya, no? Sabi mo sa totoo lang, ang Dingli is there are many members of Knight of Columbus. So, damo kung kakopiran sa akon ay tungod sa akon nga leadership ko, no? Doon na tungod sa kadurhon sa Knights, kung anong programa kung successful. That's why nga nalipagin ako sa akon mga personalidad nga nagpabor man kag daw successful man ang akon nga Knight of Columbus. At sa tanan ko nga susatran daw ay manti failure, no? Bisan sa SMCT, pati kang hindi. Kung ako lang kare hindi ako lang daw hindi sa nagusto nga malin ako. At the same time ako man gyapon leader sa mga senior citizen da. Kag sa sini nga mabinulan o kung nasunulan, may balita kita gani ang Knight of Columbus may National Convention sa Davao City. Ano ini ang agenda nyo sa sini nga tuig nga Knight of Columbus National Convention nga igaywakon sa Duterte Country, Davao City? Yes, so that is mandatory. No, every 3 years daw may convention. Ginaiwag ina sa DNAB ang venue. Titungod sa aton nga active officers, hindi pwede nga ma-absent kita kay kung ara kita daw medyo lain ang impact sa aton nga mga grupo
nga gadaradi sa Iloilo sang Night of Columbus. Okay, no, Peter? Basi masugat. Sa dito, Francis Dabao, Dabaw, no, Peter. diba si na mga promoto, hindi yung mga Night of Columbus, kasi taga Columbia. Oh, okay. Well, ang atong issues mga nabutan natin, tungod nag-prepare kita sa El Nino at tungod sa gira sa Middle East. Kaya ang mga tao nagkabalaka sa pagsaka. Hindi continuing rise of prices ang sa mga bugas ito. Pasig lang kung saka pa dito uli na hindi sila kapreparar. Kaya iti matuod, nagkabase kita sa kakatabo sa resulta sa gira, no? Ano sa imong tanaw, Mr. Dolor Pino, ang function sa gobyerno natin, pero sa DA, NFA, di nga mga departamento sa gobyerno, nga nagkaulat sa maayos magbulit, yung mapatinhan na natin yung production. Harap man na tanan ang programa ka government, no? Pero importante, prioritize nila ang agriculture, ang pag-supply sa mga sufficient rice, no? Para nga ang tao hindi mag-panic, no? Kagang gama magkana combine na sang tawag isang kwan sa kurudo pagit, no? Nga dapat i-entertainaro nila sa government na hindi magsaka gid ang kurudo. Kaya kung once na sumaka ang kurudo, ang bugas automatic na may masaka gina. Kaya ginapatong naman ang expenses sa amon ng mga processing sang bugas. Ang Department of Agriculture, sincero man ba lang pakita mo kung ikaw observar, kaya ka mo sa pumuma. Gusto ba lang, kapatag man sila suporta sa abono, kaga binhi para sa mga umata, may aras ng programa sila. Oo, kumplito mo na, may mga binhi, may abuno. Galingway lang nila ma-advertise, no? Ay dapat sila gani, may mga media man sila nga mamangkot. Para nga mabalaan mga tao nga may mga programa man sa nangamuna. Di parang kaiban pa lang away kiamaan, kundi makakuan, makatao interes nga may abuno kalito, may binhi kalito. That's why nga ang iba ng mga municipality siguro, pwede kamaan ko ng pag-distribute ng dagon in equal pala. Kung sarama, iti balaan mo man ng gobyerno, kung isa may mga pinilian, gani nga kung pwede illegal na ang tanan nga mga pag-distribute ng mga abono kagi pini. Sige kami, harap mo na sila siguro sa advertisement na, no? Sa region tadi, mga programa sila ganyan nga nagagawa mo sa TV. Pero sa bunga, sabi sa DA, kato kita sa NFA, insakto man na po ka makalila sa mga kumain sa ato ng mga mamumuma. Ano ang pagtanaw nimo? Anong diferensya? Ang NFA, sila niyang purchasing power sa palay. Tapos, no, galing ang problema kay ka-coordinate sila sa nasyonal, hindi siya ka-delay ang mga desisyon. Kaya mo na nga daw, kisa igo sila mag-decide, mag-implement, lampuwas, so lang kinanglanon sa tao, sa mga farmers or mga traders. Amo na isang delay, amo na isang problema sa ilang implementasyon. Dapat kung may mga programa sila, initiate na yun para nga hindi ron mag-iulat ang tao, kag hindi ron like sa mga bugas bala. Kita mo isa, tingala ka lang ang bugas ka inibibaho doon. Dapat ka rin kung nasabi ka rin ang ano dyan, time element ng bugas is 6 months na mag-mold siya or maminyar. Dapat ka may mga estimate ko sa dakaran nga hindi rin kaabot sa 6 months nga ma-release din ang bugas. Ganito may mahiyara rin ganing mga recommendation nga ang traders naman, ang retailers naman, amo naman ma-distribute sa bugas. Siguro daw kung kami ang retailers ma-distribute sa bugas, daw hindi na mabudlay. Kaya kung ang mga LGU, daw ay man ako daw ay nakita nga daw ka-function ng LGU nga
nagabaligya sa bugas ng NFA. Kapag nakita natin, bilala mo ang kadama sa kaulangan sa gobyerno natin sa Subong. Tipos na nambal mo trasado ang pagka-nasyonal sa pansyon sa NFA. Pag sa DA naman, kulang-kulang gawa sa advertisement kasi pagpanaog sa padarog sa mga umma, sa mga kooperatiba, pag-explicar sila, pagtudlo sila, kasi atrasado man. Now, may sapay ka pa partida. Ang irigasyon. Ang gusto ang irigasyon, dito may aramat ang migadam na. Dugay na ng miga miga dam, miga, ang natawagan, miga mo ng miga, miga pinakadako nga dam nga pa pundasyon ka tubig. Ang problema, ang exit, kadugay nila na kadugay na hasta lang doon na ma-operate no sa amo dyan, ma-operate amo dyan ang lugar. Ang ilang mga mini kanal, ilang po sinoy kontraktor ka nga daw, hasta lang daw ay mati kapormalan na nga daw nag-function ang ano dyan, exit ng tubig nga mga mini kanal bala. Diyan mo na pinag-importante daan nga kung kinanglano no katawo may ara na tani. Hindi ka po sa baho ba? Buti nun na kulang ang kanal para makalapot sa mga umuma ang tubig. Yes, so amo nang punto nga may pundo may tubig kita pero way ga kung baga ang gripo way ga uro kinablihan di way kung ablihan mo hindi magkalpoto sa mga area nga kinanglan tubig. Okay, may kanal mo. Kaya wala kontraktor na das mo nga napapabutya ka din, may kontraktor, si Mr. mo na wala ginalawag. Ito may ara makuno nga mga kontraktor galit punto kung kontraktor nga base kung limit lang at pag-contract di kabot sa mga target nga mga murang area nga ma-function ina nga lugar. At kinanglan siguro tubig na ang kontraktor ka nga nagkadimalan sa migadam, lumsal na lang sila, no? Francis, Well, damo pag ato mga viewers no, luya mo katamyaw sa ato kapi at issue din may program. By the way, sa ato mga viewers, ang bisita amo si Mr. LD Dolorpino, ang presidente sa Iloilo Grains Retailers Association. At the same time, amo man ni siya ang presidente sa Iloilo Rice Millers Association. Duwa ka dako nga grupo sa aton rice industry ang iya ginapamunuan Mr. LD Dolorpino. By the way, taga-Dingli ikaw, Mr. Dolorpino. Ikaw, musta na ang dam sa Dingli? Productive bagin nila. Makuslam sa ato mga madra. Di lamang sa Dingli, kung sa mga neighboring towns dira sa Bilog, province of Iloilo. may dam ganito dingli, no? Diyan nga lumsal na yung traktor ka kang dumalasang migadam. Yes, so existing maran nga dam. Galing na ko sa may time nga daw gina-repair nanda ang mga exit, no? May bisa na contact ng operation. Di mo ganing nga ginanglano no mga migadam git para nga astarang mga dingli dam nga naman suplayan at ang migadam kung kwandit man kung ginanglano. Well, ang dam sa Dingli, may koneksyon nila ini sa hala or mega dam nga subong wala pa man mauman, pero almost daw pila lang ang porsyento nga fully finished naman. Na-connect mo na ini, Mr. Dolorpino. At hindi ko man nalinya kita mga pamangkot mo, Francis, no? Di ko na kabalo sa mga muna mga koneksyon. Iyan lang sa niya. Okay. Ano Peter, no? Before tayo i-turnover na itong mikropono ka Mr. Peter Minia, ari mapatabayaw naman. Good morning, kagabi viewing. Kanday Marilo Ferrares, Lida Gonzales, Cynthia Dio, si Bones Mendoza, si Bonbon Fuentes, si Nicole Nueva, Ginalyn Villar, si LB Prado, si Lex Alipulo, si Ran Malanya, si Royce Castro, si Gerald Rivera,
si Isidoro Rana. Good morning gid sa inyo tanan. No, Peter? Sa subong, ang ato ng mga cooperative, yung pangsinalta, farmers cooperative. Isa siguro sa mga kooperatiba na ang sagingli, no? Ano ba tiyang tanay? Siguro mayroong pagdumala. Pero ka, kooperatiba nga may problema. Kaya isa sa masunod nato niya nga bisita din sa second episode, programa naman sa transportation. Siguro sa mga aeroplano, sa mga salakyan, sa mga jeep, bus, tricycle, tanan, ang mga plitian nga diferensya na. Damo nagreklamo, kag damo ang gapanungtungan bla, yung mga tsupi mo. Matawag na ito nga kung may crisis ka ni, nagagawa niya yung mga, natuwa niya yung mga tuntok. Di, isa yung nasa ato niya na problema. Tapos na nato, na ato nga pamangkot sinuya sa supply, suficiente. Basta sa masunod nga, Martes. So sa ito na pinamangkot na sa buwan sa Pilipinas, baga mo kulba pamilya nyo. Hindi pa magutom na magpata supply. Si Mr. Lord Pino kapasalig hasta sa masunod nga harvest, wala kita problema. Now, yung ata si Mr. Lord Pino, sa iyang ang particular sa ato yung mga televiewers, kinama yung ganun pa si mo eh. Kahit sa kay Ma'am Raisadra, no, Mayor, pati ko na huwag plano ka man sa mga nakagbugas ato ng mga pumuluyo, masis niya Mr. Lord Pino participar mo sa Biguro na. Sa bidding. Sa bidding. Okay. Quality rice din ila, quality rice kang madubo lang ang presyo. Ano ba ang presyo, mataas sa sabor, no? Ako. Mr. Lord Pino, particular sa panalang sa ato ng mga viewers. Mayor Raisa Tidyas, good morning. With regard sa aton nga mga parte sa bugas, no? Basta kung maka-transaction man tangaling mo, pagka-supply man kita, no? May grupo man ako nga mapanti na. Hindi ko man na masarangan, pero may harapan kitang i-recommend o kung nabulikan naman na para lang maka-avail man ta ka mga imo nga mga programa na. Sa mga followers, sa listeners ng kapikag isyo, no? Thank you very much sa inyo nga pag-iimbita ka na ako nga bisan paano ginatawaan tagi ko mo chimpo. Ako sa bagay ang ako chimpo daw ginapitaan ko ni Francis dahil nga magsagad ka interview. Hindi man taka importante nga tao ko ron. But because kinanglano na kita, tiyari man kita sa po. Harap dito. Okay, palakas. Good morning. Happy viewing kay Great Rania and family. Great Rania kay Kaidra, kay Bangbang, kay Nana, kay ang younger child nila, kay Del Paco. Si Eduardo Arches, si Alex, si Juan, si Pichi Rilente, si Susain King, si Rodolfo Emilia Jr., si Jan Pipo Emilia, si Irma Chua, si Mary Chu, si Sinchin, si Remio Sarina, si George Suplico Cagrisi Villa Lobos. Madamo ikan salamat sa inyong pag-monitor, pag-lantaw, sining kapi at isyo. Kay La Tendencia, Rex Sigora, Kalagtaw sa aton, Rod Ponte Antiporta, Joming Erasmo, da mga salamat sa iyo po sa atong programa at kay Great Rania. Subukan sa atong mga grupo dira sa Kapihan sa Mulo Plaza, no? May agad na siya tanan nga nag-monitor di sa aton. Kay Police Major Brian Alamo, nga subong nasa na sa IPPO, good morning din. Kay Police Major Dandy Didima, ang atong mapisan nga IPPO Drug Enforcement Chief sa probinsya sa Iloilo. Sa luwat, maraming salamat sa atong bisita, Mr. L.D. Dolorpino, Presidente sa Iloilo Greens Business Association, at the same time, Presidente man din siya sa Iloilo
Rice Miller Association. Salamat, salamat. Don't go, papalik kami alas 9 sa pagkamalang nato ng sa transportasyon. Pagbaril lang, pag-activity, kung ano pa rin plabuto na to, kaya ang iba sila kakagutuman na. Pero mabalik kami alas 9. Don't go away. Thank you. Mr. Lorpino, hindi na iniyamang pag-sila mo sa amin, masunod pa din.